Ano ba kailangan? What is it? Ano ba? Nasa labas na tayo eh. Ano ba yung Ibo? What is it, Milo? Saan tayo pupunta? Ningning! Si Ningning nasaan kaya? Milo, wag dyan, may ahas dyan. Tara na, uwi na tayo. Maraming pang gagawin si maming work. Bilis na, tara na. Kain tayo, kain? Kain ba si Milo ng sisig? Diyos! Yan po ang aking dalawang baby, si Milo at saka si Ibo. Si Hope po, napaampon na natin. Tapos, si King King may nag-ampon. And si Ningning, meron din gusto mag-ampon. Kaya lang ayaw ni Ningning, bumabalik pa rin siya sa atin. Kahit na meron na siyang bagong fur family. Kaya, nag-decide yung nag-ampon sa kanya na balik na lang sa akin. Si Mingming naman, dahil naglalandi, nawawala. Pero umuwi naman, pag gutom na siya. Ano ba, Milo? Bilis na, mainit. Sige. Yan po yung aking dalawang fur baby na doggy. Bali right now, meron na lang akong dalawang aso at dalawang pusa. So, pinapaampon ko sila, hindi dahil hindi ko sila mahal. Pinapaampon ko sila dahil mahal ko sila. Kasi, ayoko naman dumating sa punto na adapt ako ng adapt. Tapos, hindi ko naman sila kayang i-provide yung needs nila, yung pagkain. Kasi, di ba kapag ka nasa subdivision ka, nasa subdivision kasi ako nakatira. Bawal masyadong maraming pets. Kaya sa mga nagtatanong, bakit hindi mo na lang in-adopt si Whitey? Bakit hindi mo na lang iuwi si Camellia? Kung pwede lang talaga. Kung meron lang tayong gantong kalaking lote. Tapos babakuran ko. Yung pwede lang sila magtakbo-takbo. Pwede yun. Kagaya nito kapag dumumi sila. Kahit hindi naman sila yung dumumi. Yung mga aso mo yung pagbibintangan. Kaya mahirap din. Kaya sana maintindihan ako ng iba na hindi ko lahat maa-adapt. Pero, ginagawan ko ng paraan para magkaroon sila ng magandang buhay. Like, hinahanapan ko sila ng adapter para magkaroon sila ng kanilang sariling pamilya. And wag po kayo mag-alala dahil ini-screening ko naman lahat ng mga gustong mag-adapt. Syempre, gusto naman natin safe sila at gusto natin ituturing sila ng pamilya at hindi bantay at hindi parang higher plan talaga. Kumbaga gusto ko yung talagang dog lover. Yung hindi sila sasaktan kahit na makulit sila or kasi naalala ko si Butas. Yung hinampas ng amo niya dahil makalat daw kumain. So, yun. Kumbaga ba gagamitin ko lahat ng aking kapangyarihan para siguraduhin na safe sila. Pero sana, yung mga mag-a-adapt sa kanila, sana, I wish, na mga responsible, mga loving, mga talagang 1,000% animal lover, cat lover, dog lover, ganun. So, sa mga ka-friendship natin, siguro kung magpapatuloy tayo ng kahit isang stray sa ating mga bahay, sa alagaan natin, siguro mababawasan yung mga strays na nasa kalsada. Diba? And kung sana, meron tayong mga pets, sana ituring natin sila na pamilya, at saka sana yung responsibility is hindi dun lang nung baby sila, kundi hanggang sa pagtanda, hanggang sa magkasakit sila or hanggang sa pumangit na yung itsura nila. Kasi yung iba pagka nagkagalis ayaw na, pagka nagkabukol suko na, ganun. Sana hindi tayo maging ganun. Kasi just like us, we need somebody na magte-take good care of us. Lalo na sila, they cannot earn money naman. Paano sila magpapagamot ng sarili nila, di ba? Paano sila magpo-provide ng food para sa sarili nila? So, bilang tayo yung nag-take responsibility, sana panindigan natin. And kung hindi natin kaya, wag na tayo mag-try. Kasi yung iba, uwi ng probinsya, hindi madadala, iniiwan na lang. Kagaya ng nangyari kay Batik. Lumipat ng apartment dahil bawal ang dog, iniwan yung dog. Hanggang sa'yo na. Yung aso, si Batik, remain faithful and loyal dun sa amo niya. Kaya kahit wala na siya dun sa apartment na yun, miss na.
kahit na wala na yung amo nyo dun, pabalik-balik pa rin siya. Hoping na balikan siya ng amo na, kaya lang hindi nga, hanggang sa namatay na lang siya. So, di ba nakakalungkot? Maraming mga sad story ang mga stray dogs and stray cats na hindi natin alam. Kaya sana tulungan nyo kami na mga single rescuer, yung mga nagpapakain ng strays. Sana sana tulungan nyo kami. Hindi man sa financial, wag nyo na lang kaming i-bash. Or i-share nyo na lang yung mga videos namin kung feeling nyo is nakaka-inspire, or feeling nyo maganda siyang klase ng video, i-share nyo na lang, ganun. Wag na lang kayo mambash kasi hindi nyo alam yung hirap namin, yung gastos namin, diba? Hindi ko naman sinasabi na bakit mo pa sinasabi. Gusto ko lang ba maintindihan ng ibang mga basher na mahirap din yung ginagawa namin. Pero ginagawa namin kasi meron kaming mission. Ako siguro yung calling ko. Kasi before hindi naman ako nagvi-video eh. Pero ginagawa ko na to before pa. Kaya lang parang nagkaroon ako ng parang tawag dito, yung pag-iisip na parang kailangan ko tong gawin para mamulat yung isip ng iba na napakaraming mga stray animals yung nangangailangan ng tulong. So sana support nyo na lang kami, yung mga kagaya ko. Thank you.